Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Sister Jamila and ako po ay 20 years old and I was raised as Roman Catholic. Actually, nung mga bata kami, tinuturuan kami ng mama ko na sumamba kay Jesus Christ o tinatawag nga na Papa Jesus at kay Mary o Mama Mary nga daw. At tinuturuan din kami dati nila mama na bago kumain, magdadasal, pagtas kumain, magdadasal, at bago matulog, yung Angel of God. Tinuruan kami kasi ang papa ko rin ay isang devoted Catholic. So maraming mga teachings about sa Catholic na tinuro sa amin nung mga bata pa kami. So, nakilala ko ang Islam dahil sa mama ko. Kasi ang mama ko ay isang OFW sa Middle East. At pinag-aralan niya ang Islam dahil nagandahan siya sa mga practices ng mga Muslim doon. At nung napag-aralan niya ay inakap niya ang Islam at ibinahagi niya ito sa amin sa pamamagitan nila Ustad Caparino at Sheikh Omar Pinalber. Inanyayahan niya yung dalawang daiyan na yon na pumunta sa aming bahay at i-convey ang message ng Islam. At sa age na 10 years old ay hindi ako nag-alinlangan na akapin ang Islam sa murang edad. Dahil nalaman ko yung magandang katuruan ng Islam at itinuturo nito ay ang kaisahan ng Allah. Since nag-Muslim ako sa murang edad at ako ay kasalukuyan nun na nakatira kay Papa, hindi ko kaagad na i-practice yung relihiyong Islam dahil magkasalungat kami ng relihiyon ng Papa ko. Dahil nga devoted si Papa, masyado siyang stricto sa mga rules and regulations sa bahay, lalo na sa pagsimba. Pero hindi yun naging dahilan para sumama ko kay Papa na magsimba doon sa sinisimbahan niya dahil nga alam ko na sa puso ko na meron akong ala na tamang Diyos na sasambahin. At marami pang mga struggles na na-encounter ako lalo na sa mga pagkain, sa pananamit dahil nga si Mama malayo sa amin. Ngunit di nagkulang ng payo ang mama ko about sa Islam. Alhamdulillah dahil may kaunting kaalaman ng mama ko na i-share sa amin kung bakit bawal to, kung bakit dapat ganito. Alhamdulillah at unti-unti na naitaguyod namin o ako naitaguyod ko yung pagiging Muslim ko kahit na malayo ang mama ko sa akin. So later on, nung napansin ni Papa na hindi niya na kami maakay sa dati naming relihiyon, unti-unti tinanggap na ni Papa yung kung ano yung relihiyon na meron kami. Katulad na lang ng hinahatid niya na kami sa masjid tuwing Friday, tapos hinahatid niya din kami kapag mag-aaral kami sa Islam, at saka hindi na rin siya bumibili ng baboy na ulam na para ulamin namin. Alhamdulillah, isa yun sa mga nagpagaan sa pakiramdam ko na isabuhay ko na ang Islam dahil doon. At alhamdulillah dahil yun sa gabay ng Allah. Bilang isang Muslim sa isang non-Islamic school, syempre hindi yun naging madali. Dahil sa itsura ko, kakaiba dahil nga naka-hijab, naka-cover, at kadalasan ako lang ang Muslim sa mga non-Islamic school. Naging paraan yon para minsan iwasan nila ako, naiilang sila sa akin, at minsan nangungutya pa, nang-aasar pa, sinasabi na Abu Sayyaf, Maute. Pero binaliwala ko lahat ng yon kasi alam ko na wala silang kaalaman sa Islam. At nung time na nag-aaral ako, unti-unti may mga uma-approach na sa akin at may mga nagiging kaibigan na ako. At dahil doon, nagkaroon sila ng parang lakas ng loob para magtanong about sa Islam. Yun pala mga interesado sila sa relihiyon ko na Islam. Alhamdulillah, may kaunti akong kaalaman at naibahagi ko yun sa kanila. At nasagot ko yung mga misconceptions o yung mga katanungan nila sa isip nila about sa Islam. At alhamdulillah, naging instrumento ako para maliwanagan sila. Ang payo ko po para sa mga magulang
na OFW na Muslim at ang mga anak nila hindi pa Muslim o mga balik Islam na, ngunit hindi na ipapractice ang relihiyong Islam. Wag na wag nyo pong susukuan ang inyong mga anak na payuhan sila about sa Islam. Napakahalaga ng communication sa anak Mas nagiging komportable yung anak mo kapag lagi kang nakikipag-usap sa kanya at alam niyang concern ka sa kanya. Magiging daan yung Islam para mas magkaroon ng bond or connection sa inyong dalawa. Kapag sapat yung kaalaman mo sa Islam, alam mo kung ano yung mga dapat mong ipayo sa anak mo. At ang pinakamahalaga dun yung magkaroon sila ng pundasyon na wala silang ibang dapat na sambahin kundi ang Allah lamang. Payo ko naman po para sa mga kabataang balik Islam, huwag po nating sasayangin yung gabay na ibinigay ng Allah, lalo na sa murang edad na nagabayan tayo ng Allah. Maging masipag po tayo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, nang sa gayon ay maging gabay natin yon para sa mga tatahakin pa natin in the future. At gamitin natin yung social media para magsaliksik ng kaalaman sa Islam, humanap ng mga Islamic center, madrasa na mapagkukuhaan natin ng kaalaman sa Islam. At lalong-lalo na makinig sa payo ng ating mga magulang, lalo na't kung patungkol ito sa Islam.